comment lang ako dun sa John Amore sa shooting incident. Well, alam naman natin na, alam naman natin na second chance na to ni John Amores. So dapat dahil naglalaro siya ng basketball sa labas, which I think bawal kasi nakalagay sa contract yun bawal kang maglaro sa labas. Pag hindi PBA sanctioned yung game at PBA player ka, lumalabag ka sa kontrata mo sa Northport. And eventually, kahit hindi niya natamaan o napatay yung tao, it means na, attempted murder pa rin yun, crime. Crime pa rin yun. So, dapat binigyan ka na ng second chance, hindi mo na sinayang. Kaya ngayon yung sinasabi ko, di ba? Ako, I can relate to my true experience. Kasi kung may kakayahan kang bumawi, lagi mong idadahilan na grabe naman yung talaga na sobrang galit ko lang talaga yung sinabi niya sa akin kasi hindi naman sa'yo sinabi kaya hindi mo na-feel. Yung kasi yung minsan kasi yung experience, yun yung laging ginagamit dahil ikaw yung nakaranas, yun yung pinagdidiinan mo sa ibang tao. You don't think of the better of the bigger picture. You don't think of the consequences. Yung bigger picture is yung consequence. Ano yung mawawala sa'yo? Ano yung mabuting mawawala sa'yo kapag pinairal mo yung galit mo? Kaya nga ako, dahil wala akong kakayahang bumawi, pinagpapasalamat ko yan kasi naiiwas ako sa ganyang senaryo. Si John Amore, tsaka hindi pa natin alam, wala pang lumalabas kung lisensyado ba yung baril. At saka saan nga nakakita ng PBA player na may dalang baril? Di ba? Kaya nga di ba yung yung pag permit to carry ka, meron yung psychiatric neuropsychiatric test. Kasi delikado yung baril yung dala-dala mo, baka makapatay ka nga. Yun nga lang hindi mo mapatay, yun nga lang mamaril ka. Attempted murder na kaso mo, pwede kang makulong. So, ibig sabihin, sinasayang ni John Amores yung second chance na binigay sa kanya. At baka tuluyan ng masira karir niya. Wala na siyang karir halos. At baka masira na buhay niya. Dahil doon sa pagkakamaling yun. So, yun lang yun. Kasi may mga tao naman na may mga tao naman na basketball. Hindi. Yan kasi minsan sa basketball, yung asaran kasi sa basketball, minsan dumadating sa labas, umaabot sa labas. Kasi nga naman, syempre, papatalo ka ba sa kalaban mo, pasisinta ka ba? Diba? Pasisinta ka ba sa kalaban mo? Hindi. Yung competitiveness, minsan overboard, sobra, excessive. So, kung excessive na yun yung mangyayari. Tama pa ba yun? Okay lang maging competitive ka, pero kung excessive na yan, napapatay ka na, parang mali naman ata. Kasi yun na yun Diba? Alam mo namang may history na, yun. Yung tao na nakasalamuhan ni John Amores, alam naman niyang may history ng anger management yun. Kung yun hindi na lang niya pinatulan. Baka kasi, yun ba't pinatulan mo pa? Diba? Bakit pinatulan mo pa yung tao na alam mong may history ng ganun? Imposible namang hindi niya alam kung anong nangyari kay John Amores kung ikaw fan ng basketball at naglalaro ng basketball. Imposible hindi mo alam kung anong history meron itong si John Amores ng Northport, Batang Pier. So sa akin opinion ko lang naman, may kasalanan din yung nakaaway ni John Amores. Hindi lang si John Amores ang lalo siya. Kasi alam naman niya dapat may history yan dapat hindi niya na pinatulan. Kasi yun na nga, di ba, basketball, payabangan, baka maraming nanonood. Siyempre, papayag ka bang hindi ka aangat in front of many people? Yun yung misang sa atin Yung yabang na hindi mawala-wala sa atin. Maraming klase ng kayabangan, pero yun yung hindi mawala. So, yun lang po.